A Day in My Life as an IELTS Teacher. So actually, kahapon pa to siya guys. So ngayon ko lang talaga siya na voice over kasi nga napagod ang person. At ayun na, umagang umaga pa lang. Ito ang bungad sa akin, yung traffic na hindi ko maintindihan kasi hindi pa naayos yung daanan dito. Ang galing kasi, tingnan nyo, morning pa lang guys. Hindi matapos-tapos yung traffic papunta at pabalik dito sa pupuntahan naming barangay. So pagdating namin dito, huminto lang kami guys at pakita ko sa inyo yung office namin. Nasa gilid lang yung kalsada at ang taas pa ng damo. So pinuntahan ko lang yung kasama ko dito kasi kukunin pala namin yung tarpaulin na ikakabit namin doon sa mga school. At ayun nga, nagulat pa ako dito kasi ang taas pala ng tubig dito sa Pulangi na dinadaanan namin. And hindi pa natatapos dito yung flood control. And dumating na kami dito sa munisipyo guys. Nagulat kami kasi ang daming tao na yun bang feeling guys na pagdating nyo lahat ng mata nakatingin sa iyo, di ba? Natatawa na lang kami dito kasi nga akala namin may paman. Kung yun pala is mga na-hire pala yun siya doon na mga assistant pa sa something ganun sa office ng munisipyo. Kaya ayun, nantay ko na lang yung mga kasama ko kaya syempre hinanap namin yung pagbibigyan namin ng letter. Actually wala si mayor dito kaya yung admin niya ang tumanggap ng letter. And tamang kinig-kinig lang tayo ng mga pinag-uusapan nila dito kasi nag-courtesy call lang kami for our program na gagawin next week, yung kumustahan sa barangay, parang division-wide kumustahan sa barangay. And ayun, na Shakira pa yung kasama ko dito, yung dalsi namin kasi tinanong siya. May mga pa-question and answer, pabuti na lang din kasi magaling yung dalsi namin, di ba? So napagkasunduan namin na kakain muna bago kami mag-proceed dun sa school na makakabitan ng mga tarpaulin as early mapping namin ngayon. And tamang kinig-kinig lang kasi alam nyo guys, mga Maguindanao na itong mga kasama ko and buti na lang din talaga sa tagal-tagal ko na nakikisama sa mga Maguindanao is nakakaintindi na din tayo kahit paunti. So may mga words din naman akong alam ng Maguindanao pero pag kayo sobrang lalim na guys, hindi ko na talaga yan siya magets. Kaya ayun, nagpapatulong din ako sa mga kasama ko minsan pero yung mga simple words lang alam ko na yung mga ganyan. And after that, syempre proceed na kami doon sa school na pupuntahan namin. At nasyakira ko guys kasi dati 30 minutes namin yun biyahiin itong way na ito papunta doon sa school. Ngayon parang 10 minutes na lang kasi thank you Lord na ayos na din yung daanan papunta dito. At dito na part guys, kung maalala ko lang talaga. Tawang-tawa pa din kami kasi nga dito kami na natumba nung aking kasama nung first na punta namin dito ay first na daan namin dito kasi pababa siya guys at wala pa siyang hindi pa siya sementado and ayun tumba ang mga persons and tamang kabit lang kami dito actually guys meron pa sana isang school na super layo yung pupuntahan namin and hindi kami natuloy kasi tanghali na siya and yun kasi ang isa sa mga farthest barangay na nasakop ng munisipyo nito guys kaya napagkasundan namin na during kumustahan sa barangay na din talaga namin pupuntahan. So, kukontak na lang namin yung mga barangay officials doon at saka yung school head. Kasi meron pang isang barangay bago kayo makarating doon. Kaya sabi namin, kabit na lang namin yung tarpaulin doon sa isang magiging CLC namin and balik kami doon sa pinanggalingan namin para magkabit na naman ng another tarpaulin. Ganon siya ka-amazing. Ganito po yung buhay namin sa ALS guys. Travel dito, travel doon, init dito, init doon, ganun po ang lagi namin ginagawa. Kapag once na nagklase na kami guys, so, kaya kung pansin nyo guys, super balot kami kasi nga sobrang init and yun na yung lagi naming araw-araw na ginagawa. And well anyway, happy din naman kami sa magiging outcome kasi marami naman kaming mga out of school youth and adult na natutulungan sa ginagawa namin.